Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakisubscribe muna? No? Maraming salamat. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Home for the Aged. Ano nga ba ang Home for the Aged? Ito ang tinatawag na retirement home or tahanan ng mga matatandang wala nang mag-aaruga. Alam nyo, mga mahal kong kababayan, no? Sa ibang bansa, sa mga kilalang bansa, meron ditong tinatawag na tahanan ng mga matatanda na wala nang nag-aaruga talaga. Yung Home for the Aged, no? Ito yung matatanda na. Dito sa ating bayan, sa Pilipinas, is parang hindi katanggap-tanggap na po na ang aking magulang, dahil matanda na siya, kailangan ko nang dalhin sa Home for the Aged. No? Parang hindi katanggap-tanggap o hindi ka sang-ayon sa ating puso at isipan na ilagak natin sa bahay na to ang ating mga magulang. Yung tipong matapos tayong palakihin, matapos natin tayong arugain ng ating mga magulang, tapos sa kanilang pagtanda is ilalagay natin sila dito. So, masakit sa damdamin. Ito lamang po yun sa mga nais kong ipaunawa, no? Na kailangan pa rin natin ang ating gobyerno, mga mahal kong mga kababayan. Intindihin niyo po itong mga. Nais ko po sana na sa gobyerno natin ay magkaroon pa rin ng tinatawag na Home for the Aged home, no? Yung bahay para sa mga matatanda. Kasi lahat po ganito. Hindi ko naman sinasabi na, pagkatapos ng nyo akong alagaan, dyan na kayo, saksak ko na kayo dyan, kasi dapat dyan kayo, kasi meron naman tayo. Ang sa akin ganito, paano kung dumating ang mga panahon na ito nagsipagtanda na, unang-una, walang mga anak, diba? Wala silang mga anak. Ngayon, paano na nila bubuhayin ang kanilang sarili? Paano na nila aalagaan ng bawat isa? Paano silang matanda? Sige, palagay na natin. Tumanda na sila or nawala sa kanilang mag-aaruga. Kasi masakit isipin, no? Meron talaga nangyayari na may mga anak na wala nang pakialam sa kanila. Meron nga ako dyan na naluwa pa nga ako na matapos silang arugain, palakihin, tapos ito pa, nakatapos pa sila ng pag-aaral. At iyon pa ay matataas ang pinag-aaralan at nasa ibang bansa pa sila lahat. Imagine mo yan, ha? Pero ang ginawa nila sa kanilang magulang, no? Lalo especially sa kanilang ina, pinabayaan, di ba? Kawawa talaga. Minsan nasa sulok na lang, tinignan ng pinuntahan, nasa sulok na lang anong pagkain, tapos nanginginig kumain. So, parang sakit sa puso tingnan, no? Kaya ako, ang nais ko lang, nabigyan pa sila ng masaganang buhay habang sila nabubuhay. Ang gusto ko sana meron nito, yung mag-aaruga sa kanila. Ang ating gobyerno dapat, meron tayong mga mag-aalaga rito, yung mga katulad nurse, caregiver, karamihan na ganyan para sa ganito. Para maging masaya sila sa natitira nilang buhay, no? Siguro sa mga nagmamahal dyan sa ating gobyerno, tatanda rin kayo limitan niya. Ngayon patanda na, no? Karamihan niya yung patanda na talaga. Pero marami dyan talaga na naghihirap. Ang mahirap pa rito, yung ma-stroke yung magulang mo. O yung tumanda na stroke pa. O, di ba? Iina lang yan o dudumi sa kanilang kinakahigaan o kinalalagyan. O sino na mag-aaruga? Pero kung merong
home for the aged na tinatawag, meron sa kanilang mag-aalaga, no? So, marami dyan na pupuntahan pa yung matatandang yan para tingnan, no? Kasi marami naman nagmamahal. Kaso lang, sa akin lang ilagay sila sa tamang kalagyan na hindi sila mahirapan, hindi rin sila papabayaan, no? Sinong gagawa niyan? Ating gobyerno. Madali lang po yan. So, dapat bigyan ng attention ang mga to, no? Kasi marami akong nakikita, hindi nga po. Marami akong nakikita dyan na matatanda na siguro sabi ko kung merong home for the aged na tinatawag, especially sa ating bansa, magiging masaya pa yan, no? Magkukwentuhan pa yung mga yan. Parang nagkaroon sila ng panibagong pamilya sa katayuan ng pare-pareho ng kanilang edad, matatanda na sila. Baka maging masaya pa tingnan, no? Nakakatuwa pa tingnan sila pag sa oras na yan. So, dapat sa ating bansa is magkaroon ito. Yun lamang po ang nais kong iparating sa inyo, na magkaroon tayo nito. At baka dumating ang panahon na isa rin tayo dyan sa mga ganyan. Hindi na natin hiningi, siyempre. Baka dumating. Pero kung meron dyan, ikaw mismo sa sarili mo, kung may lakas ka pa, pupunta ka na dyan. Di ba? Alam mo naman, di ka halagaan or pababayaan ka ng anak, punta ka na lang dyan para maaring maalagaan ka pa. No? May tamang lugar para sa iyo. So, hanggang dito na lang po muna. No? Para sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang po kayo. No? At siguradong sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, may tanong, sagot agad. Marami pong salamat.